So, sabi niyo nga meron kayong dalawang passport. So, pero bago nung sa passports, kaano-ano mo ba talaga si Alice Go? Sabi daddy ko, kapatid. Sabi ng daddy mo, kapatid. Sabi ni daddy mo, hindi mo sigurado kung siya ay kapatid mo? Kasi hindi siya tunay ng tatay ko. Hindi siya tunay na Tatay. anak ng, sorry, yung kinikilala mong tatay ay hindi mo tunay na tatay. Opo. Sino po ang tunay na tatay nyo? Ah, may ano na po ako. Pwede hindi ako sasagutin kasi po Okay, dahil may kaso na po ako. may kaso kayo. Okay. Okay, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Ako po muli ang inyong lingkod, Master Maestro TV, at sa ating video ngayong araw na ito ay tayo po ay magbibigay ng isang reaksyon, okay? Tungkol po sa naganap na Senate hearing doon daw po sa sinasabing kapatid po ni Alice Goo at na ito po nga po ay si Sheila. Si Sheila po ay isa po sa mga napauwi. Isa po sa mga naging kasama po ni Alice Goo sa kanya pong pagtakas papunta sa ibang bansa at siya po ay na-recover o nahuli po ng ating mga otoridad dyan po sa Indonesia at ibinalik nga po dito sa Pilipinas. At dito nga po sa Senate hearing, mga kapatid, ay inilahad. Inilahad po ni Sheila Goo ang kung papaano po sila tumakas pero limited. Hindi po lahat ay sinabi po initong Sheila Goo ang kung paano ang mga detalye, kung paano po sila nakarating po ng iba't ibang bansa. At kasi nga po, sinasabi po ni ni Sheila Goo na sila po ay nakarating ng Kuala Lumpur, Malaysia, Singapore, at Indonesia. Okay? Pero limited. Parating ang sagot ay di ko alam. Hindi ko alam, parang pareho lang po yata po ni Alice Goo na hindi din po alam ang lahat. Okay, so namana po yata itong sinasabi nilang kapatid po ni Alice Goo na si Sheila Goo ang pamamaraan o strategy ni Banban Mayor Alice Goo ang kasagutang hindi ko alam. Maaring po sila po ay inorient ng kanila pong mga lawyer to give the answer na hindi po nila alam. Okay? So sa naturang Senate hearing, mga kababayan, ay marami pa rin po tayong nalaman. Okay? Marami pa tayong nalaman tungkol po sa magkapatid. Okay? So dito ngayon ito ngayon po ang focus ng ating paksa sa ating reaction video ngayong araw na ito. So so tunghayan po natin ang isang video, bahagi po ng video po ng Senate hearing at dito po tayo magbibigay ng ating pong opinion, kuro-kuro, komento at reaction. Panoorin nga natin po mga kababayan. So, sabi niyo nga meron kayong dalawang passport. So, pero bago nung sa passports, kaano-ano mo ba talaga si Alice Go? Sabi daddy ko, kapatid. Sabi ng daddy mo, kapatid. Sabi ni daddy mo, hindi mo sigurado kung siya ay kapatid mo? Kasi hindi siya tunay ng tatay ko. Hindi siya tunay na Tatay. anak ng, sorry, yung kinikilala mong tatay ay hindi mo tunay na tatay. Opo. Sino po ang tunay na tatay nyo? May ano na po ako.
pwede hindi ako sasagutin kasi po, Okay? Dahil? may kaso na po ako. Dahil may ka. Alright, so nalaman po natin dito mga kapatid ha. Hindi daw pala sila magkapatid. Ha? They are not biological sisters. Okay? Dahil sinasabi po dito ni Sheila Go, mga kapatid, dahil yun lang daw po ang sinabi po ng kanila pong tatay. Ito kaya po yung tatay na nakaregister sa kanila pong birth certificate. Ha? So, hindi pala sila magkapatid. Tingnan natin. So kayo. Okay, in the meantime, pwede niyong tanungin yung abogado niyo na resource person din anong payo nila. Inonote ko na lang na hindi pa nasagot itong tanong na ito at kung posible ay babalikan ko na lang later. Tanungin niyo muna yung abogado niyo. Tanungin ko na lang yung passport. So, tama po na meron kayong parehong Chinese passport at Philippine passport. Ako po. Kayo, opo. Correct. Ako. Okay. Pero aware ba kayo na sa China, hindi pinapayagan ang dual citizenship? Paulit? Yes, Sorry po. sa China, hindi pwede ang dual citizenship. Sa China, hindi pwede na may hawak kang passport nila and at the same time may hawak kang passport ng ibang bansa tulad ng Pilipinas. Pero even as late as itong taong 2022, nagsinungaling kayo sa Philippine passport application nyo kasi na sinagot nyo doon na hindi kayo foreign passport holder at that time. Kahit na meron pa kayong at that time active Chinese passport na in-issue ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas. And Miss Sheila, ginamit niyo po yung Philippine passport nyo para makalabas dito sa bansa natin. Kaya yung tanong ng citizenship nyo ay material din po sa hearing po namin ngayong araw. Sino po ang tumulong sa inyo na makuha yung Filipino citizenship nyo? Hindi ko po alam. Yan na naman po tayo mga kapatid ha. Hindi ko alam. Sa bagay, siyempre, gumamit. Maaaring gumamit po ng yung kinikilala po niyang tatay ng mga ginamit niya po yung kanya pong kapangyarihan sa gamit po ng kanyang kaperahan upang sila po ay maging Filipino citizen. So sa bagay ay maaaring hindi po alam talaga po ni Sheila Go at may nasa isipan ko mga kapatid. Okay? Sa pagtatanong po ng mga Senado ay dito po natin malalaman mamaya. Okay? So maliwanag po dito na ginamit po nila ang kanila pong pera upang sila po ay maging Filipino citizen. Nako po, ito na naman po tayo sa ating mga kababayan na nasisilaw o mga kababayan po natin na nandyan po responsable sa pagtulong po sa pamilyang ito o sa pagtulong po ng mga taong gumagawa po ng hindi maganda sa ating gobyerno. Sila po ay nagpapagamit sa kapalit ng kaunting pera ay ipinagkakanulo nila ang kanila pong ang kanilang bayang sinilangan. Nako, sa bagay, marami po sa ating mga Pilipino ang nasisilaw. Sorry to say, marami sa ating mga Pilipino ang nasisilaw sa ganitong mga kalakaran nang dahil lang sa kakaperanggot na pera ay ipinagbibili po nila yung kanilang dignidad. Okay? So sana ito po yung talagang puspusang ang Senado o kung sino mang ahensya ng ating gobyerno ang nararapat mag-imbestiga ay dapat puspusan pong investigasyon ang gawin po rito kung sino-sino ang mga taong tumulong po sa kanila at nang sa ganon ay hindi na po ito uli mauulit. Yuriin mo, tayo po ay pinasok ng mga Chinoy, mga Chekwa, pinasok po tayo ng mga Inchik, at sila pa po ay may nagkaroon ng mga kapangyarihan, hindi lamang po
sa pera, kundi kapangyarihan po sa posisyon sa gobyerno, gaya po ng Alice Goo na ito. Nang dahil po sa kagagawan po ng ating mga tiwaling opisyales ng ating gobyerno. Sorry. Tiwaling mga opisyales ng gobyerno ay para bagang mai-invade na tayo ng China. Ay, nako po. Okay, ito na naman. Okay, pagpatuloy nga natin mga kababayan. So, ito kaya ay parehong tao na kumuha ng fake citizenship naman ni Alice Guo at yung ibang mga kapatid niya? Hindi ko po Malamang. alam. Hindi ko alam. Paano nyo namalaya na nasa Pilipinas kayo? Anong first memory nyo? Paano kayo na nakarating dito? Kasi ayon sa records, 2001 pa lamang andito na kayo sa Pilipinas. Opo. So anong alaala nyo sa panahon yun? Paano kayo unang nakarating dito sa Pilipinas? Galing China? I'm asking you, sinasabi nyo ba sa akin galing kayong China nung panahong iyon, 2001? Okay. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas? Yan. Sabi kasi ni Daddy, tulungan ko raw siya na business niya. Okay. Ngayon, sa 2005, Miss Sheila, tulad ni Alice, yung inyong delayed registration of live birth ay final. At final ni Angelito Guo, Opo. yung parehong taong nag-file sa late registration ni Alice. So 2005 yon. Ngayon, as early as 2008, ginagamit nyo na yung Philippine passport na yon para maglakbay. So anong dahilan na nag-create ng Filipino identity para sa inyo? Sorry po, hindi ko maintindihan po. Oo. Ano yung dahilan na kailangan kumuha ng Filipino citizenship para sa inyo? Para sa akin kasi, bigay sa akin ni Daddy, sabi niya, yun na yung passport mo na pag may punta sa driver o yun na ang gagamitin mo. Okay, mga kababayan, para sa akin, kaya siguro nag-create po sila ng ibang pagkatao ng kanila pong mga sarili, ay para malaya po silang kumilos dito po sa ating bansa. Hindi po ba? Lahat po ng tinatamasa po natin bilang mga Pilipino ay napapasa kanila rin po. Sapagkat sila po ay nakadeklarang mga Pilipino din. Pero hindi natin alam na sila pala po ay mga Chinese national. Mayroon din mga hawak na mga Chinese passport. Okay? So yun po siguro yung dahilan at upang sa ganon ay malaya rin po sila na makapagnegosyo, malaya po silang kumilos bilang isang mga mamamayan ng mga Pilipinong mamamayan, makapagnegosyo at lumabas, pasok sa ating bansa. Okay? So yun po siguro ang isang mga dahilan. Okay? So hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Oh. Okay. So sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So sa China din kayo ipinanganak? Opo. Kayo? So Okay. Chinese talaga. Tatalo naman ako sa iyong, sabi niyo kanina, narinig ko nung tinanong ni Senator Risa na si Guo Jiangjong, hindi niyo biological father. Hindi po yung tunay nanay. Hindi po Tatay, tunay, opo. hindi mo tunay na Opo. tatay yun. Sino ang tunay na tatay mo? Pwede po hindi ako sasagutin. May kaso po kay Sagot, di ba? Oh. Okay, pero hindi yan ang tunay na tatay mo. Hindi po. Okay, narinig ko rin si Lin Wenyi, hindi mo rin tunay na nanay. Hindi po. Okay. So si Alice, hindi mo siya tunay na kapatid. Hindi po. Pag ganyan. Hindi kayo related. Hindi. I mean, hindi kayo tunay na magkapatid. Opo. Oh, hindi kayo biological Opo, na magkapatid. Okay. Okay. And then, gusto ko itanong, nakita ko kasi na dumating ka dito in 2001? Po. Tama? From China? Tama? Tama.
Okay? 16 years old ka nung dumating ka dito? 17 o 16, 17 years old. ganun. Okay. Sino kasama mo nung dumating ka dito? Ako lang po mag-isa. Ikaw lang mag-isa. And sino nag-imbita sa'yo nung papunta dito sa Pilipinas? Sino ang Sino ang imbita sa'yo na pumunta dito? O sino nagdala sa'yo? sino ang ano ako dito? Si Daddy. Si Na pupunta dito. Si Guo Jiangjong. Opo, opo. Okay. Okay. And paano mo nakilala si Guo Jiangjong? Kung hindi Yung siya ang father tunay. niya, tita ko. Yung father niya, Partner. partner niya, Opo. Tita ko. tita mo. Sino ang Mhm. partner niya? May pangalan na doon. Si Lin Wenyi? Opo. Si Lin Wenyi? Opo. Ang tita mo si Lin Wenyi? Opo. Okay. Okay. So nakilala mo si Guo Jiangjong through Lin Wenyi. At ang sabi kanina, narinig ko rin, ang sabi, inibita ka pumunta dito para magtrabaho sa negosyo nila. Opo. Tutulungan mo ko. Tutulang. Anong sinabi niya? Ano ang trabaho na gagawin mo? Embroidery po. Embroidery. Anong exactly na trabaho? Anong exactly na gagawin mong trabaho sa kanila? Ikaw ba magpapatakbo ng makina? Ikaw ba anong Malunong ko. Malunong ko lahat. Okay. At gaano katagal nagtrabaho sa Guo family? Simula ako galing China. Simula galing China nagtrabaho ka na. Hindi, Saan ka hindi agad-agad. hindi agad-agad? Sa anong kumpanya ka nagtrabaho? Sa embroidery lang? Sa embroidery lang po. Wala nang ibang kumpanya? Wala po. And yung trabaho mo sa embroidery is, sabi mo, nag-operate ka ng makina? Oo po. Yun lang ang Kaya ko. Sampon, protection, lahat po. yun ang trabaho mo sa Opo, kanila? opo. Okay. Saan yung planta ng embroidery? Ano po yung plan? Saan yung lugar ng embroidery? Saan yung planta? Yung lugar, Bulacan po. Saan? Sa Malilaw, Bulacan. Sa Marilao, Bulacan. Yung anong pangalan ng embroidery? QJJ po. QJJ Embroidery. Okay. Aside from QJJ Embroidery, meron ka pang ibang trabaho o ibang responsibility sa Wala po. wala na? Kasi nakita namin sa mga records, meron ba tayo nitong slide? Itong table 1. Okay. Kasi nakita namin sa records na marami kang involvement sa Guo family businesses, no? Meron yung QJJ Group of Companies, QJJ Slaughterhouse, i-flash namin QC Genetics, QJJ Farm, QJJ Embroidery. Lahat ito ay ikaw ay corporate secretary, no? Meron kang equity participation rin, ibig sabihin naglagay ka ng pera dito, no? Alam mo ba kung anong trabaho ng corporate secretary? Hindi po. Hindi mo alam kung anong corporate secretary? Yan, ito yung mga kumpanya na related sa mga Guo. Yan. At lahat ito may pangalan ka dyan, no? At meron kang lahat meron, no? At merong naglagay ka rin ng pera dyan sa mga in equity participation, yan yung pagmamay-ari mo doon sa mga kumpanya. At meron rin kaming dokumento na nagpapatunay na ikaw rin yung pumirma dito sa mga dokumentong to. So may signature ka dito sa mga companies na ito. So, kanina sabi mo na sa embroidery ka lang pero nakita Opo. namin dito, hindi lang embroidery, marami kang corporation under your name. Pero ang trabaho ko lang embroidery po. Bakit merong mga ganito? Okay, so nakita po natin dito mga kababayan, parang may naglalaro sa isipan ko. Kung, maski sabihin po natin nagdududa po tayo sa mga sagot ni Alice Goonong, siya po ay sumalang din po dyan sa Senado.
At ito na naman nga po itong si Sheila Goo, maaaring sila po ay nagsisinungaling. Pero sa mga ipinakita pong mga dokumento ng Senado mula po sa kanila pong birth certificate at lumalabas nga na itong kinikilala po nilang ama ay parang para sa akin, ang aking basa, ang aking pagkakaintindi ay siyang nauna dito sa Pilipinas at nagkaroon ng mga pagkakataon na nagkaroon po siya ng pagkakataon na magmamay-ari ng mga businesses. So sa mga katwid, para sa aking opinion, ay nauna po rito yung kinikilala po nilang ama. At siya po ang siya po ang gumawa rin ng pamamaraan upang malaya po siyang kumilos dito sa ating bansa. Siya rin po yung gumawa ng pamamaraan kung papaano siya maging Filipino citizen. At nung siguro hindi naman niya po kayang i-supervise, patakbuhin ang kanya pong lumalagong business dito sa Pilipinas, ay yan. Tinawag niya po sila mula po sa kay Alice Goo, eto kay Sheila Goo, at nung sila po ay nandito, ay ginawan po rin sila ng papeles para ma-approve na sila po ay maging Filipino citizen din, kagaya po ng kinikilala ng ama, ay pinalabas na sila po ay mga anak at pinalabas na sila po ay magkapatid po ni Alice Goo. Hindi kaya ganon? Iyan yung aking nakikita lamang po, mga kapatid. Parang ganon ang aking nababasa dito po sa mga nangyayari. So sa makatwid, kung sila po ay ang kanilang kinikilalang ama ay siya rin po ang nagpursigi na sila po ay maging Filipino citizens, maaaring itong sina Alice Goo, itong si Sheila Goo at si Wesley, yung mayroon pa sinasabi na lalaki dyan, Wesley, nakasama po din nilang tumakas, ay maaaring ginamit lamang din. Ay sila rin po siguro ay matatawag natin mga biktima. Okay? Biktima nung kinikilala po nilang ama. At ginamit lamang din po yung kanila pong pagkatao. Lalo na at ginawan po sila ng bagong pagkatao upang sila po din ay mayroong layang kumilos at mayroon silang makakatulong po sila sa mga businesses, okay, na itinayo ng kanilang ama, ng kanila pong kinikilalang ama. Okay? So, at yung connection po doon sa mga pogo na inaakusak po kay Alice Goo. So, ito po pala ang mga gawain. Ito yung mga gawain, unti-unting ginagawa sa atin ng China. Kaya nga, di ba, nung lumabas ang mga pogo-pogo hub na yan, di ba marami po tayong namataan na mga Chinese national, at ang yayabang pa nila. Nandito po sila sa ating sariling bayan, pero sila po ay mga, kung umasta, akala mo, kanila pong bayan, ang kanila pong anong tawag dito, kinalalagyan. Di po ba? So, yung mga ganitong pamamaraan hindi mawawala, or anong tawag dyan? Maaari. Okay. So, maaari yung ginawa na itong amahan nila Alice Goo at ni Sheila Goo ay maaaring yung iba rin pong mga Chinese national ay ganun din po ang ginagawa nila. Nikikipagsapbuhatan sila. Okay? Sa ating mga tiwaling mga government officials in the different government agency upang sila po ay maging naturalized Filipino citizen.
So ito po yung pinapangambahan po ni Senator Win Gatchalian noong una-una pa pong pumutok. Nung unang-una pong sumalang po dyan si Alice Goo, mga kababayan, ay itong pagkakaroon po ng local, anong tawag dyan, itong mga taong ito ay sila po ay makaka-encourage. Makakapag-encourage po sila ng mga local criminals. Okay? Sila po ay kasi gagamitin po nila yung kanilang puwersa. Okay? So gagamit din po sila ng mga Pilipino upang mapalakas ang kanila pong puwersa. Mga hudlom na mga Pilipino. Mga hudlom din na mga Pilipino ang kanila pong kukunin. Kung hudlom at mapalakas po nila yung kanilang puwersa dito sa Pilipinas, mas lalong dadaming mga hudlom. Hindi ba nga, ultimong ating mga politiko, ang ating mga politicians ay pinaghihinalaang mga nakuha po ng mga Chinese na ito sa kanila pong mga pogo hubs. Okay, sa bagay, hindi pa naman po ito napapatunayan, pero inuugnay ang mga pangalan po ng mga iba't ibang mga politiko sa pag-ooperate ng Pogo House. Nako po. So dapat ito po ay tignan mabuti po ng ating pamahalaan, lalo na po ang mga ahensyang dapat pong mag-imbestiga sa kalakaran na ginagawa po ng mga Chinese na ito. Ay nako po, nai-invade na po tayo. Nai-invade na po tayo ng mga Chinoy na mga Chekwang ito na walang kalaban-laban. Okay? Kasi nga sinasabi ni Senator Win Gatchalian noon ay alam nila po, parang nabasa po nila parang na-research na nila kung ano po ang kahinaan ng nating mga Pilipino. Okay? Alam na po nila kung ano yung kahinaan ng nating mga Pilipino, kaya tuloy. Yan ang resulta. Okay? So, itong mga taong ito na sinasabi na mga anak daw nung inikilala ng ama ay parang naging biktima rin po itong mga ito. Okay? So, hanggang dito na lamang po tayo sa ating pagbibigay ng ating opinion, kuro-kuro, at reaksyon sa mga pangyayari po sa ating paligid, sa paligid natin dito sa ating bansa. Okay? So, abangan po sa susunod pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po, inyo rin pong suportahan ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon ay tayo pa rin po ay magkakasama sa susunod pang mga reaction videos na atin pong gagawin gaya po nito. Okay? Mabuhay po kayo at God bless everyone.